Hello mga Mamshi and Dadshi, another day, another vlog. So, cooking vlog muna tayo ha. Tara, samahan nyo muna ako. So, tingnan nyo yung mga napamili ko ngayon. Nakakabilib ito. Kasi may binibilan ako dito sa looban namin. Tagal na, years na talaga. Kasi dito, sa palengke dito sa amin, aakyat ka pa ng overpass. Kaya ang hirap din, tapos walang parkingan. Pero ayun nga, dahil mahal na nga lahat ang bilihin. Yan, trinay namin ni Daddy Aryan yung magpunta doon sa labasan. Imagine ito, 10 pesos lang, isang tali. Samantalang sa binibilan namin sa loob, magkokotse pa kami na medyo yung mga 10 minutes ang biyahe. Ayan, 20 isang tali. So, sobrang tipid kami dito ng 50% sa mga pinayaran namin. So, kumuha ako ng 4 na tali ng kangkong. Kasi ngayon, magsasalmon ako. Tapos, yung 2 tali naman, para naman bukas, pang pakbet. So, 40 pesos lang yan na dapat na 80 pesos. Ayan. Nakakita din ako ng saging. Gagawin ko siyang minatamis, yung half. And then, yung half naman, iano ko siya, parang iluluto ko lang siya sa konting mantika or air fry. Hala, nalamog na to. Oh my gosh, OMG. Ayan, so 50 ang kilo, 100 pesos naman. At kamatis, ang kamatis talaga ang mahal. 59 pesos na to dahil 100 ang kilo. Bumili na rin ako ng kandila. Malapit na kasi mag-undas. Ayan. Tapos, hindi ako nakakita ng kilo-kilo. Ito yung una ko nabili guys, 20 isang balot. Sa inyo, magkano ba mga gulay sa inyo? Gabi, no? Ang mahal na ng mga bilihin. Kailangan mo talaga magtipid-tipid para makasurvive sa ibang bagay. Ito naman, ang tawag dito, lumpia wrapper. Gagawa kami ng cheese stick kasi nagkikrave na ako sa cheese stick dahil lagi ako nakakapanood ng vlog ng cheese stick. So, siya, 33 pesos yung isang ganun niya. Ano ba tawag, sambanig or what? 11 pesos naman. And ito, ang gulat na gulat talaga ako, mga mamshi. 20 tumpok. Ayan. May mas pa nga, 3 piraso. Bigla ko namurahan talaga ng sobra, nabili ko na siya. Pero bandang loob, lakad ka pa ng konti. 20 tumpok na mas malaki pa dito. So, kulang na isa. Pero okay na yan. Parang 10 piso lang lumalabas. Ang mura. Grabe. Dahil nakakita na ako parang tumpok-tumpok, tali-tali. Ayan, bumili na ako para sa pinakbet bukas. So, meron tayong talong. 20 pesos ang isang tali niya. Ito, ang palaya na fresh na fresh. Grabe. Ang sarap igisa. Pero ihahalo ko siya sa, sa pakbet. Baka yung half lang, kasi yung half pang gisa. 45 pesos. 135 pesos to, isang supot na to. Pero kung sa looban ko siya nabili, doble po yung presyo niya, times 2. Tapos ayan, ano ba to? Kalabasa, 20 din isa. At ito, 20 tumpok. Ayan, 20 tumpok yung mga okra. Ayan. Tapos sitaw, 20 pesos din. Ayan, so yan lahat yung mga napamili sa inyo. Magkano sa mga palengke nyo? Comment down below kung pare-pareho, no? Ayan, na gulay. Ang mamahal talaga sa iba. Kaya iba hindi makakain ng gulay. Minsan pag namili ako ng gulay, guys, grabe. Naabot ako ng 200, isang panluto lang, ha? Ay, nako. Parang ulam na, parang karne na. So, yun. Bukas luto natin siyang pakbet. At nakabili pa ako, guys, ng, ano ba tawag dyan? Basta minatamis, kakanin, kalamay. 20 pesos po yan. 10 pesos yung each slice. Ang sarap. Sarap mamili sa palengke. Dahil mo makikita mga ganito. Kain! At ito na nga yung amin naging dinner, salmon. Nagluto ako na sabaw para sa mga bata. Cecilia's buko pie and pasalubong. Thank you, Father! Ayan. Thank you, Lola. Sarap. Mainit-init pang init. Yum! Nabukasan ito, magluluto naman ako ng pakbet, yung aking sahog pork. Kaya ayan, ginigisa-gisa ko muna siya para medyo maluto naman yung ating karne. Timplahan ko ng asin at paminta. Pwede rin naman kayo gumamit ng chicken or seafood, or kung ayaw nyo naman pwede diretso gulay na. Pagkaluto ng aking karne, ayan, nilagay ko na yung sibuyas at bawang, gisa-gisa lang, at sinunod ko na yung mga kamatis. Hintay lang natin maluto ng konti yung kamatis. And nilagyan ko na rin siya ng konting patis para lumasa naman na yung ating karne. Tapos sinunod ko na rito yung aking bagoong. Kahit anong bagoong na gusto nyo, pwede naman. Or yung alamang na hindi pa luto. Yung aking ginagamit ko, yung Barrio Fiesta. Luto na para hindi na ako mahirapan. Ilalagay muna natin tong kalabasa at konting tubig kasi siya yung pinakamatigas sa lahat ng gulay. Tapos hintayin lang natin siya medyo lumambot or mag half cook muna. Bago tuluyan maluto yung ating kalabasa, sinunod ko na yung okra. Gilang natin haluin para talaga magpantay yung mga gulay sa sabaw para maluto lahat, diba? Tapos nilagyan ko na nor cubes and paminta. After niyan, sinunod ko na yung aking mga talong. Talagang prito yung ginagawa ko. Kaya lang tinatamad na ako. Ayan, sinama ko na ng parang ganyan. Parang laga-laga na lang. Tapos konting sugar. Ay, kung naaamoy nyo lang, napakabango na, nagugutom na ako. Nilagay ko na yung sili green na haba. Ay, talaga ang tagal na namin bago nakapagluto ulit ng pakbet.
Medyo malambot na yung ating kalabasa, naglagay ako konting patis at konting asukal, tapos sinunod ko na yung sitaw at yung aking ampalaya. Halo-halo lang para magpantay ulit yung ating gulay sa sarsa. Maluto naman lahat sila ng maayos. Tapos ito yung aming katerno, inihaw na bangus. Ang sarap-sarap na. May gulay ka na, may isda ka pa, diba? Healthy-healthy yung ating ulam. Next, nilagay ko na yung kangkong. Napakadali lang lutuin at masustansya pa. O diba, isang kawali yan. Magkano lang inabot dyan? Gumana sa 200 pesos. Uy, ang sarap! Minatamisang sabang. Yan, pwede mo kainin na mainit or pwede mo kainin na may gatas at may yelo. Ay, ang sarap! Nakakatakam! So, ayun lang mga Ma'am Shi and Dadshi. Another ulam ideas. Bye!